Let me just share this. Ako po ito. I experienced a horrible accident. It was very depressing on March 26, 2017. Ito yung nangyari. Basag po ito. Hindi nyo lang nakikita dyan. Pero sa loob po niyan, basag po. Kaya po ito ngayon, for your information, titanium na po ito. Titanium. Dito pinasok, dito hiniwa, dito hiniwa, at dito sa kilay para ma-insert yung mga titanium plates. Kasi wasak to sa ilalim. Hindi nyo lang nakikita. At itong kamay ko, tingnan nyo po, yan yung nangyari, yung talagang maitim yung right part ko kasi talagang tamaan siya. Saglit. Yung kamay ko po, yung dalawa, ito po, may remembrance po. Ito rin. Stainless na po itong dalawang kamay. Kasi ang nangyari po, sige, let me share this with you. Gusto niyo bang i-share ko yung Santo Niño miracle na nangyari? You will love it. Ang nangyari po, March 26, that was Sunday, galing ako nagmisa sa isang chapel, papunta ako sa isang misa. At meron pa akong motor noon, motor single, no? Yung motor. Medyo na-late na ako sa next mass. Kaya medyo mabilis yung takbo ko. Mabilis na ingat, may ingat. Mabilis na may ingat, hindi yung rider na pasikat na kamote. Hindi po, hindi. Promise, alam ng Diyos, kitang-kita po ng CCTV sa langit. Walang ibang sasakyan, napakalinaw kasi alas 10 ng umaga, yung auto, nag-overtake ako. Kasi mabagal nag-overtake ako. Hindi ko alam na yung sa unahan pala, yung kalsada, hindi na pala pantay. Ganito yung distansya. Kasi yung right lane, tinambakan pala nila ng aspalto. So ganito yung aspalto. Yung left, wala pa. So andito siya. So ganito yung distansya niya sa gitna. Hindi ko po kasalanan. Kasalanan 100% ng kontraktor. Kasi hindi nila nilagyan ng yellow ribbon sa gitna na do not cross. Kasi delikado talaga as in. Napakadelikado. Ganito yung distansya. Right lane, left lane. So pag overtake ko, kasi sa malayo, hindi mo makikita kasi maitim, di ba? Pagbawi ko na, wala na. Natamaan ko yun. So nawala yung balanse ko dahil mabilis yung takbo ko. Ito yung una na natama sa semento. So talagang KitKat. Nakita na ba yung KitKat? Yung advertisement ng KitKat? So just imagine the pain. Yung talagang ganito, talagang hiwalay. Hiwalay na hiwalay. Dalawang kamay. Ito dito at ito dito. Pagkatapos, kasi malakas yung impact, hindi pa sapat yung kamay, ito na naman yung natama sa semento, kaya ito wasak na wasak sa ilalim. Napakasakit, yung dugo lumabas dito at dito. Pagdating ko sa ospital, iyak na ako ng iyak. Doon pa lang sa ospital, kinwestiyon ko na ang Diyos. Lord, bakit ako? Wala akong bisyo. Hindi ako lasing. Hindi ako umiinom, Lord. Wala akong bisyo, Lord. Alam mo, galing ako sa misa. Ang misa galing sa iyo.
Di ba, bago ka pumunta balik sa langit, di ba sabi mo, ipagpatuloy namin to? Pinagpatuloy ko. Bakit ako? Bakit hindi yung mga pasikat? Lord, sincero ako, Lord. Galing ako nagmisa. Paano na to? Kasi hindi ko pa alam eh. Inutil na ako. Yun yung conclusion ko noon. Puputulin na kamay ko. Hindi na ako pari. Paano na to? Kasi yung isip ko talaga, malaki yung damage dito eh. Puputulin talaga eh. Nag-overthink na ako eh. Wala na. Umiiyak na ako eh. Umiiyak na ako. Pagkagabi, dinala na ako sa Chonghua Hospital sa Cebu City. Sinakay ako ng barko. Napakahirap. Yung pagsakay pa lang, talagang 45 degrees yung hagdanan. Tas napakahirap, talagang impyerno. Tas throbbing pa yung pain inside kasi gusto kong inumin lahat ng pain reliever. Sabi ng nurse, Father, di pwede. Every 4 hours lang talaga kasi may damage yung kidney mo. Matapang ang pain reliever. Sabi ko, Ma'am, inumin ko na lang lahat yan, Ma'am. Kasi Ma'am, di ko kaya talaga, Ma'am. Ang sakit. Walang ipik yung pain reliever niyo. Sabi nila, Father, bago lang. Antay pa tayo ng 4 hours. Sabi ko, di ko na kaya. Masakit talaga. Impyerno. Talagang impyerno. Talagang, hindi ko pa, never in my life ko naramdaman yung sakit na yon. Napakasakit. Emotionally, I was beginning to get depressed. Pagdating sa Chonghua, maraming pagsubok. Hindi ako pwedeng maturukan ng karayom, needle, no? Doon pa sa paa, lahat ng nurse sa Chonghua, pinasubok na, trial and error. Malaki yung, di ba, yung pang-operation, malaki yung needle. Ang sakit. Tas hindi na shoot. Tawag na naman sa ibang department. Remove na naman and shoot. Diyos ko, tumaas yung BP ko. Sabi ko, maghanap naman kayo ng master. Yung nakashoot after siguro mga 8 times. Imagine the pain. Malaki. Yung taga-emergency room, sabi ko, ba't ikaw na lang diretso kanina? Hindi sila yung taga-emergency, na lalaki yung nakakuha talaga sa ugat. Kasi mahirap eh, pag dito, hindi to usual, di ba? Hindi to usual eh. Paano to? Nakasimento ako dito. Kasi baling-bali tong dalawang kamay. So hindi ako, yung sabi ng doktor, pag hindi talaga ma-shoot, Father, sa leeg na lang, paa na lang. Sa leeg, nakakatakot na yun, di ba? Diyos ko, dito yung karayom sa leeg. Sabi ko, na-shoot. So, talagang yung another problem namin, yung pera. Yung pera. Nasa seminaryo po ako na-assign. To tell you honestly, pag nasa seminaryo ka, talagang napaka-liit ng matatanggap mo compared sa parokya. Wala po akong pera during that time. Naalala ko, si Papa umiyak na. Wala na siyang pera, sabi niya, paano na to? Kasi yung hospital, hindi nagbibigay ng mga gamot, yung mga titanium, pag hindi nagbabayad, mga ganon. Okay, yung ganon, di ba? So, kailangan talaga ng pera. Buti na lang, maraming mga tao sa aming lugar, Dipolog, Dapitan, ang nag-donate ng pera. Umabot ng 500,000. Well accounted po yan lahat. Up to the last centavo. Si Mama po nag-account lahat nun. No, walang corruption. Talagang binuhos lahat sa treatment. Hanggang naubos, mga gamot, etc. So yung nagasto namin, 500,000 din. So may natira pa for PT. No, kasi parang tumigas 2 months tong nakasemento eh. So kailangan talagang may PT para bumalik yung mga joints. Mahal yung PT, 500 per session, di ba? Mahal. So yun. Sabi ng doktor, kailangan na kayong, pagkatapos ng operation, kailangan na kayong mag-discharge.
aantayin na lang natin yung panahon na tatanggalin yung mga metal dito, yung mga staple wires. Kasi yung treatment, hindi na kasi tahi eh. Parang in-staple na lahat. So, while waiting for that, do not stay here. Papatong pa yung bill niyo, mahal dito, mahal, umalis na kayo. Sabi namin, Dok, wala kaming kilalang kamag-anak sa Cebu. As in zero, wala kaming kamag-anak sa Cebu. Buti na lang, meron palang Patria de Cebu, na isa siyang, parang isang mini hotel na luma, na pagmamay-ari ng Archdiocese of Cebu. Pag pari yung nag-occupy, may discount, 150 pesos na lang per night. Napakamura, di ba? And we were saving money that time kasi wala ng pera. Kunti na lang, nabayad na lahat. So doon kami. Ang problema, napakaluma, aircon lang yung andun, walang TV, tas hindi ako maka-cellphone kasi nakasemento to. So wala. You know what? I was depressed. I was so depressed na tumaas yung level of depression ko that gusto ko nang magpakamatay. Kasi hindi pa tapos eh. Spiritually, hindi pa ako tapos sa Diyos. Kasi yung naghihintay ka na lang, napakakati na. Di ba? Pag nasemento dito, gusto mong, pero di mo makuha kasi nakakairita. Di ba? Makati na sa ilalim, tas hindi mo pwede kasi wala kang magawa, di mo makuha. Tas walang TV, palagi na akong umiiyak. I was at the peak of my depression. At si Mama, umiiyak na rin. Kasi palagi na akong nagre-reklamo. Palagi na akong nagre-reklamo. Sabi ko, yun bang, ano ba sa Tagalog yung sa Bisaya, pangagho. Yung bang, pananaghoy ba yun? Yun pala, expression pala yan ng depression. Yung parang outlet mo, para hindi mapuno yung heart mo, para hindi ka aatakihin, yun na lang yung gagawin mo. Yun bang, naiyak sila Mama. Bumisita si Bishop. Yung Bishop namin ngayon, bumisita. Sabi na, John, please, tigilan mo na yan. Sa amin, masakit pakinggan. Nasasaktan kami. Si Mama umiiyak na, John, anong gagawin namin? Ano man, transfer tayo ng hotel para may TV? Kasi ako reklamo na ng reklamo. Ano ba tong buhay to? Buisit. Sabi ko, wala na. Lahat ng curse words, sinabi ko na. Sorry, Lord. Sinabi ko na lahat. Kasi galit na ako eh. Lord, galing ako nagmisa, Lord eh. Tingnan mo. Ito na. Hindi na to, di ko na maibabalik pa yung dati kong, kasi ngayon, bawal na. Marami na po akong bawal. Kaya meron po akong PWD card. Yung nakasulat orthopedic po yung problem ko. Yung sa buto. Di na ako pwedeng magbuhat ng mga mabibigat kasi masakit. Tas pag malamig, sobrang mainit, masakit. Talagang masakit. No? Masakit. So, punong-puno na ako emotionally, spiritually, psychologically. I was depressed. I was totally depressed. Si Mama umiyak na. Jun, lipat na lang tayo ng hotel para may TV, para mawala na yung reklamo mo. Jun, tigilan mo na yung pananaghoy mo. Please, masakit sa amin. Ginagawa namin lahat. Sabi ko, Ma, hindi pwedeng di ko to. I-release ko to kasi nasasaktan ako eh. Una sa lahat, ba't tinutulutan ng Diyos na mangyari to sa akin? Sincero ako nagmisa. Anong klaseng Diyos siya? Ba't ako nahihirapan ngayon? Wala akong bisyo, hindi ako uminom, hindi ako lasing. Galing ako nagmisa. Ba't ito na sitwasyon ko ngayon? Galit na galit ako. I was at the peak of my depression. And one Martes Santo, Holy Tuesday,
Papa, Mama, at ako nakahiga. Ito sira to. Bago na to. Kasi pagkadisgrasya ko, sira talaga yung antipara, no? Yung glasses. So, ang nangyari, ito, may problema ako. Hindi ako nakakakita kasi mataas yung grado ko. No? So, tas hindi ako makatagilid. Kasi may mga semento dito. Di ba? So, ganyan lang ako sa ceiling. So, napaka-boring ng buhay. As in, walang cellphone, walang TV, kasi mura yung kwarto, kasi wala kaming pera, tas hindi ako makakain ng gusto kong kainin, kasi hindi ako makahawak ng kutsara, tas nahihiya pa ako kasi kitang-kita yung lahat. Pag nagdudumi ako, naliligo, kitang-kita lahat ni Mama, ng kapatid ko. Talagang wala na ako, kitang-kita lahat. When I was at the peak of my depression, one afternoon, that was Holy Tuesday, andun kami sa room 11. Please imagine, pagpasok mo sa Patria de Cebu, may guard. Ito, ganito ha. Pag turn right mo, chapel. Lahat ng o-occupy sa room 1 to 11, dadaan sa maliit na daan sa tabi ng chapel. Pag turn left mo, room 1, room 2, room 3, hanggang room 11. Kami yung last, nasa dulo. Dead end na yon. Wall na ang sunod. Puno lahat. May tao lahat. May tao lahat. Puno. One Tuesday afternoon, when I was at the peak of my depression, may kumatok sa pinto. May kumatok sa pinto. Pagbukas ni Mama, hindi ko nakita pero narinig ko ang conversations lahat. Pagbukas ni Mama, batang napakaliit. Parang kung ito ang doorknob, mas mababa siya konti sa doorknob. Ang liit ng bata daw, sabi ni Mama, tas curly, tas hindi madumi, malinis, maaliwalas yung mukha, maliwanag, masaya. Na-shock sila, Mama. Ako rin, nakikinig lang ako. Pagkakita ni Mama sa bata, dun pa lang, may iba na kaming nararamdaman. Iba na yung naramdaman namin. Mga ilang seconds pa yun, no, ng silence. Sabi ni Mama, bakit ka nandito? Anong pakay mo? Sabi nung bata, hihingi po ako ng tubig. Kasi po, nauuhaw ako. Pwede po ba humingi ng tubig? Kasi po ako'y nauuhaw. Pagkarinig ko, tumigil ang mundo. Sabi ko, wala na, iba na yung pakiramdam namin. Iba na. Sabi ko, pagkarinig ko sa bata, pwede po bang humingi ng tubig? Kasi po nauuhaw ako. Yung nasa isip ko, hala. When Jesus was hanging on the cross, He also asked for water. Di ba? I thirst. Nauuhaw ako. So doon ako na, hala, my God. Sabi ko, parang iba to ah. Si Mama, parang na-shock sila, Papa. Sige, pagpulubi yun, tulungan niyo ako mag-analyze. Pagpulubi yun, dapat may kasamang magulang or nakatatandang kapatid. Siya lang mag-isa. Kung pulubi yun, common sa amin yung badyaw, dapat
yung Bisaya niya hindi klaro, but ako nakikinig, naalala ko pa, napakalinis ng Bisaya, as if isang taong adult na ang nagsasalita. Pero bata yung boses. Oh, pangatlo, pag pulubi ka, anong hihingin mo? Pagkain or pera. Hindi ka manghihingi ng tubig. Tama? Bakit tubig? Bakit tubig? Di ba? Bakit tubig? Sabi ni Mama, bakit tubig? Dong, yung sagot ng bata, kasi humingi po ako sa kanila, pero hindi ako nila binigyan. Naalala niyo? Humingi siya ng tubig, pero binigyan ba siya ng tubig? Ano yung binigay sa kanya? Sabay kantsaw, suka, vinegar. Wala na. I was already trembling. Lord, ano to? Pero talagang tumigil na yung wala na kami sa sarili. Si Mama, pagkarinig niya na humingi daw siya pero hindi siya binigyan, tumalikod si Mama, kinuha niya yung susidlan, tas sa sobrang tahimik namin, narinig pa namin yung patak ng tubig kasi si Mama pala, nanginginig na, hindi niya ma-shoot yung tubig sa nature spring. Kasi iba na rin yung naramdaman niya habang nakatalikod si Mama, si Papa yung nakatingin sa bata. At alam nyo, doon kami naantig kasi sinabi ni Papa pagkatapos, habang naglagay ng tubig si Mama mo, yung bata, alam mo, nakatingin sa iyo. Naramdaman ko, Jun, parang may binigay siyang power. May binigay siyang, hindi ko maintindihan, pero parang ikaw yata yung pakay ng bata. Kasi habang nag-iigib si Mama mo, nakatingin siya sa iyo at naka-smile. Pero hindi ko nakayanan. Si Papa umalis kasi matatakutin. Si Papa, di na niya kinaya ang takot. Umalis kasi hindi na siya nakahinga. Sa sobrang takot niya. Pero yun pa yung nakita niya. Umalis siya. Pumunta siya sa chapel. Di ba? Lahat dadaan sa chapel. Para, So kami na lang Mama yung naiwan. Pagbigay ni Mama, nagpasalamat yung bata, naka-smile. Ako nakikinig lang. Hindi ko tiningnan yung bata kasi useless eh. Hindi ko rin naman siya makita. Hindi ko naman siya maklaro kasi wala sirang-sira. Wala, malaki yung grado ko. So nakinig lang ako. Tas hindi ako makatagilid, no? Pag nagpasalamat yung bata, tas umalis. Sinundan ni Mama kasi ayaw niya ng fake news. Sinundan niya yung bata. Kaso, pag mga ilang hakbang lang yung bata, so room 11 kami, andun pa yung bata sa room 9 or 8. Parang nag-alangan si Mama, nakita pa niya yung bata, pero pagka lingon niya sa pinto, kasi iiwanan na lang ako mag-isa, di ba? Si Papa andun na. Si Mama susundan yung bata. So, 3 seconds lang. Parang nakaganon si Mama para masiguradong nakalock yung pinto, nakasirado. Paglingin, wala ng bata. 3 seconds lang. Parang ganon, no? Saan yung bata? Tinakbo ni Mama yun si Papa. Sigurado siya dadaan ng bata doon. Nanginginig na si Mama. Yung bata ba, yung kanina, dumaan ba dito? Nawala eh. Nawala. Sabi ni Papa, ha? Walang dumaan dito. Sure ako, sure. Walang dumaan dito. So para hindi talaga fake news, tinakbo nila yung guard. Sabi nila, sabi ng guard, Ma'am, bawal kami nagpapapasok ng bata. Kasi anti-minor law, di ba?
Pag minor kasi, pedophilia, etc. No, baka gagamitin ng mga kano doon. Bawal, ma'am, pag walang parent. Ma'am, bawal kami pag walang parent. Bawal ang bata dito, manglimos, bawal. Nandito po ako kanina pa. Pagbalik ni mama, umiyak na siya. Sila papa. Sabi ni mama, Jun, sino yun? Sino yun? Ako, umiiyak na rin. Unang lumabas sa bibig ko, ma, Santo Niño, ma. Lord, salamat po. Timing. Alam mo, na nasa tuktok ng depression ako. Pero binisita mo ako. Ma, Santo Niño yun, ma. Ang batang Jesus. Binisita tayo, ma. Umiyak na ako. Talagang umiyak na ako. Sabi ko, ma, Santo Niño yun, ma. Santo Niño yun, ma. Santo Niño yun. Si mama umiyak na, papa umiyak na. Lord, salamat po. Kung kailan ako nasa tuktok ng depression ko, bumisita ka para iparamdam, Lord, nandyan ka pala. Kahit galit ako sa iyo, di mo ako pinabayaan. At nung sinabi ni Papa na, hala, kaya pala, habang nag-iigib mama mo, nakatingin yung bata. Kasi ikaw pala talaga yung pakay. Kasi nasa depression ka. Binigyan ka niya ng power na mawala yung sama ng loob mo. Kinabukasan, nakatayo na ako. Milagro. Tayo na. Pinuntahan namin yung basilika. Pinuntahan. Linya. Kahit mahirap. Pagdating ko doon sa yung Santo Niñong original, umiyak ako doon. Sabi ko, ikaw yun, Lord. Ikaw yun. Salamat po. Alam mo na nasa depression. Alam nyo, yung pananaghoy ko, nawala. Zero. Kinabukasan, yung nawala yung depression. As in, totally. Kaya pala, yung bata nakatingin, yun pala yung pakay. Now, 2017 yun. 2022, bumisita ang Santo Niño sa Dipolog. At doon bumisita sa parokya ko. Kasama nila yung paring Agustinian, yung nag-manage sa Basilika, yung mga Agustinians. Andun siya sa misa, shinare ko sa homily, iyakan lahat. Iyak din si Father. Binalita pala niya sa Basilika. Akala ko, hindi maniniwala ang mga Agustinians. Kasi maingat sila di ba? Hindi sila basta-basta naniniwala. Marami silang naririnig na mga milagro ng Santo Niño na nagpapakita. Pero ang nakakaantig, talagang galing sa Diyos to. Naniwala sila. A few months later, tinawagan ako. Nandito ako sa Manila kasi a-attend kami ng graduation namin sa De La Salle University. No? Tinawagan ako, 2021. Father, yung secretary na tumawag, Father, naantig lahat ng mga pare sa sharing mo sa milagro ng Santo Niño. Kaya tinawagan kita, magmisa ka sa Novena Mass ngayong January. Magmisa ka, Father. At sa misa ko, pinost ko sa YouTube yan, sa Facebook ko, shinare ko yung experience. Umiyak ako doon. Pwede niyong pakinggan, pero Bisaya kasi. Pero for the sake lang sa emotion, talagang ramdam niyo. Kasi andun ako kung saan nangyari Shinare ko, pagkatapos ng misa lumapit ang mga tao. Sabi nila, Father, hindi mo lang nakikita kasi mainit yun. Sa labas kasi kami nagmisa yung malaking ground. Umiyak lahat, Father.
kasi naantig sila. At simula noon, di ko na mabilang po lahat ng mga nag-interview. In-interview din ako sa Vatican, sa Shalom World. Beautiful. In-interview din nila ako. Marami na nag-interview, yung mga vloggers na Katoliko, no? Dami nila. So, yun yung experience ko. Kaya po, pasensya na po at sinipon tayo, no? Ito yung conclusion po natin, no? Ito po, last slide na po. God is not only with us, but He also transforms the pain. Tama? What do we mean by that? He is not just with us, but He also gives us the strength to continue facing the challenges in life. God, the Santo Niño, did not just make His presence felt, but He also gave me the power to continue my mission. Tama? Kaya buhay, andito po ako, buhay na buhay, gumawa po ako ng Facebook page ko, kasi ito yung promise ko kay Lord, na Lord, second life na po ito, babawi ako, ita-times 2 ko yung mission kong pare, hindi sapat yung pulpito, gagawa ako ng Facebook page, doon ako magho-homily para mas marami pang makakarinig. Kaya marami pong na-inspire dahil po sa experience ko. Yung dalawa po, huwag po kalimutan na He is not just with us, but He also gives us the strength para makapagpatuloy tayo. At ito, therefore, what unites us through the cross is love. Di ba? And this love gives us hope, pag-asa, na amidst problems, I firmly believe, because God loves me, that by and by, the sun will shine again. Amen? Pag meron tayong problema, umasa, hope, na amidst my problems, naniniwala ako, dahil mahal ako ng Diyos, na by and by, the sun will shine again. At ito po yung kwarto kung saan nagpakita yung Santo Niño. Ito po ito yung picture na pagkatapos siya nagpakita, happy na ako. Tingnan niyo po yung picture. Na-raise ko na yung kamay ko. Yan yung kwarto po sa Patria de Cebu. I hope na-inspire tayo sa cross that brings love. Amen? Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.